Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, hiniling po namin na gamitin mo ang iyong mga salita na maipapahayag ngayon para i-expose yung kalagayan ng puso namin. Kung meron dito, O Diyos, na nagkukunwari lang sa pagsamba, may you expose their hypocrisy. Sa mga dahito, Panginoon, na still struggling. Still struggling sa pag-aalay sa iyo ng tunay na pagsamba. May you work in our hearts. Pakita mo, Panginoon, na kung sa ano-anong paraan kami ay nagkakasala sa iyo. Use your word, Father, to reveal kung ano pa yung mga Diyos-Diyosan na natitira sa puso namin. At dalayan namin, Panginoon, by the power of your word, by the power of the gospel, by the power of the Holy Spirit, ay madurog, mapuksa ang mga natitira pang Diyos-Diyosan sa amin so that wala na kami ibang sasambahin maliban sa iyo. I'm praying, Father, na sa buhay namin, sa iglesyang ito, ay ikaw lamang ang maitatanghal, wala nang iba. And use your word to that end. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Hindi ko alam kung meron sa inyo na nakarinig kayo ng mga balita dati na sa mga iba-ibang churches ay mayroong tinatawag na worship wars. Worship wars. Ibig sabihin, may mga churches na iba-iba yung posisyon, iba-iba yung pinagtatalunan nila. Yung tungkol sa ano ba yung dapat natin gawin sa pagsamba. Dapat ba contemporary yung music na gagamitin natin or dapat yung mga kakantahin natin ay traditional na mga hymns? Kailangan ba ay piano lang yung gagamitin natin na instrument or okay lang na may drums? Kailangan ba high liturgy yung approach natin sa flow of worship or mas free flowing? So ito po yung mga naging issue in recent years. At maraming mga churches ang nagtatalo-talo, nag-away-away. Yung iba ay nagkaroon ng church split. Siyempre, mahalaga naman pag-usapan yung tungkol sa pagsamba kasi nakasalalay dito, ano ba yung gusto ng Diyos sa pagsamba natin sa Kanya? Hindi naman pwede tayo yung magde-decide kung paano natin sasambahin ng Diyos. So, may time na pinag-uusapan din natin yan sa church, pero hindi naman tayo nag-away-away, hindi naman tayo nahati because of that. And we thank the Lord for that. Pero pag-uusapan natin yung worship war, sa tingin ko ay merong mas mahalaga na labanan na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ito yung digmaan na nangyayari sa loob mismo ng puso natin. I'm talking about yung competing desires sa heart natin. Na narito tayo ngayon to worship the Lord. Pero nangingibabaw ba talaga sa heart natin na yung gusto ng Diyos, yung susundin natin? O nakikipagkompetensya yung sarili nating kagustuhan? Alam natin na wala tayong ibang sasambahin maliban sa Diyos. But meron ba tayong mga bagay na mas pinapahalagahan na higit sa Diyos? Di ba sa buhay natin, syempre. Tama lang na we are concerned sa sarili natin. Pero dumating ba sa point ng buhay natin na mas pinapahalagahan natin yung sarili natin kaysa sa Diyos? O sa loob ng bahay, tama naman na mahalin natin yung asawa natin, mahalin natin yung mga anak natin. Pero dumating ba sa point na mas minamahal natin, mas pinapahalagahan natin yung pamilya natin kaysa sa Diyos na pinaglilingkuran natin? And ganoon din sa trabaho. Sa pag-aaral. Di ba tama naman na maayos yung pagkatrabaho natin, maayos yung pag-aaral natin. Pero dumating ba sa point na mas nagiging mahalaga na yung trabaho natin, mas nagiging mahalaga na yung success,
Mas nagiging mahalaga na yung personal ambition, mas nagiging mahalaga na yung dami ng pera na kikitain natin, kaysa sa Diyos na may tuturing natin na kayamanan ng buhay natin. So, nakita ninyo na and this is very important. At may kinalaman ito sa pagsamba natin sa Diyos na yung pagsamba sa Diyos ang dapat nasa sentro ng buhay natin. Yung pagsamba sa Diyos ang dapat nasa sentro ng church natin. And so if you are here, sa pag-aaral natin about tabernacle, sa Exodus 25 to 31. So 3 Sundays yung in-spend natin to talk about that. And that's the point ng building ng tabernacle. Ang gusto ng Diyos, na ang Diyos mismo, ang presensya ng Diyos, ang pagsamba sa Diyos ang nasa sentro ng buhay ng Israel. And so we spent a lot of time talking about that. Na ito yung 6 chapters, 7 chapters, na si Moses ay nandun sa bundok for 40 days at tinatanggap niya yung 10 Commandments, yung mga instructions ng Diyos tungkol sa building ng tabernacle. And so at this point, sa text na pag-aaralan natin, hindi pa nagagawa yung tabernacle. Ang meron lang si Moses ay mga instructions. Pagdating naman natin sa Exodus 35 to 40, so yung last 6 chapters ng Exodus, doon pa lang yung construction ng tabernacle. So, 25-31, instructions sa pagpapagawa ng tabernacle. 35-40 ay construction ng tabernacle. And merong 3 chapters sa gitna. Ano nangyari dun sa 3 chapters na yun? Bakit merong gap, merong interval? And then, so doon makikita natin na ipapakita sa kanila ng Diyos, God will expose na ang pinaka-concern ng Diyos ay hindi lang maging maayos yung pagkapagawa ng tabernacle. Kundi ang may ayos talaga ay yung kalagayan ng puso nila. This is not just about construction ng tabernacle. This is about yung renovation ng heart nila. Kasi yung heart nila, yung mga Israelita na for 400 years ay living sila sa Egypto, sanay sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. So kailangan magkaroon ng, kailangan masanay sila na wala silang ibang sasambahin maliban sa Diyos. Kailangan magkaroon ng reorientation yung heart nila. Na si Yahweh ay hindi lang isang Diyos na idadagdag nila sa Diyos na sasambahin nila, kundi si Yahweh ang nag-iisang Diyos na dapat nilang sambahin. And of course, bago sila pumasok sa Promised Land, hindi naman basta-basta ibibigay ng mga tao doon yung lupain nila na, okay, welcome kayo dito at patutuloy namin kayo. Mayroong pakikibigba na mangyayari. Makikipaglaban sila. But kailangan nilang maalala na mayroong mas mahalaga, mayroong mas seryoso na pakikidigma o pakikipaglaban na dapat nilang pagtagumpayan. And that war is going on inside their hearts. Na nandun yung competing desires. Na, are they going to worship Yahweh alone? Or sasamba sila sa ibang Diyos? O sasamba sila kay Yahweh sa paraan na gusto nila. So, ito po yung pag-usapan natin for today. Dito sa chapter 32, ay makita natin yung dalawang bahagi ng story na ito. Mula verse 1 hanggang verse 14, ay yung nangyayari habang nasa bundok pa si Moises. And then mula verse 15 hanggang sa dulo, ay makita natin yung nangyari nung bumaba na si Moises sa bundok at umakyat siya ulit sa bundok doon sa dulo. And makita natin na kapag gusto ng Diyos ang nangyayari, maganda yung nangyayari. Pero paano kung gusto ng tao yung nangyayari? Ito yung problema. So let's take a look at yung first part ng story. Again, si Moises ay nasa bundok. Anong ginagawa ni Moises sa bundok? Hindi naman siya doon nagka-camping lang for 40 days. He's having fellowship with God. Binibigay ng Diyos yung instruction kay Moises para sa building ng tabernacle. And again, kailangan yung pasaysahan din na ang nais ng Diyos sa tabernacle ay maranasan ng Israelita yung presensya ng Diyos. Na maalala nila na yung pinaka-punto, bakit sila iniligtas mula sa Egypto, is for them to have a relationship with God. Yun yung pinaka
mahalaga sa lahat. And bago pa bumaba si Moises sa bundok, alam na ba ng mga Israelita na yun yung intention ng Diyos? Yes. Pagdating pa lang nila sa Mount Sinai, chapter 19, chapter 20 ng Exodus, sinabi na ng Diyos sa kanila na yun yung gusto niya. Sinabi na ng Diyos sa kanila, yung utos niya, huwag kayo magkakaroon, ibang Diyos maliban sa akin. They know that. They already know that. Pero ano nangyari? Si Moises, 40 days na wala. Nainip na yung mga tao. Hindi na nila alam ano bang nangyari na dito kay Moises. Naka-deactivate yata yung kanyang Facebook or Messenger. Hindi man lang natin alam kung ano yung update sa kanya. And so, ang ginawa nila, nagkaisa sila na lumapit kay Aaron, yung kuya ni Moises, and maaaring siya yung associate pastor during this time dahil wala si Moises. Sabi nila sa verse 1, look at verse 1. Sabi nila kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mamumuna sa amin. Hindi namin alam kung ano nang nangyari sa Moises na yan, grabe magsalita, sa Moises na yan, na naglabas sa amin sa Egypto. And what's their problem? Sa halip na matuto silang maghintay, na bumalik si Moises, alam naman nila nasa bundok si Moises. Sa halip na matuto silang maghintay, at abangan nila kung anong sasabihin ng Diyos na gagawin nila habang naghintay sila or bago sila pumunta sa Promised Land, naging impatient sila. At sila na gumawa ng diskarte. And what's the problem? Doon sa sinasabi nila kay Aaron. Ang gusto nilang mangyari. Sabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos. Para ba namang nagagawa ang Diyos? Iyon ay tahasang pagsuway sa unang utos. Anong sabi sa Exodus chapter 20 verse 3? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Diba, akala nila, pwede nilang i-modify yung commandment na yun. Akala nila, iniwanan na sila ng Diyos. O ni Moises, pinabayaan na sila ng kanilang leader. And they are not content sa presensya ng Diyos. Alam naman nila nandun yung presence ni God sa bundok. But they are not content. Nakalimutan na agad nila kung ano yung ginawa ni Yahweh para sa kanila. Nakalimutan na agad nila yung pagliligtas sa kanila ng Diyos. Nakalimutan na nila yung mga himala na ginawa ng Diyos. Nakalimutan na nila yung pagsama ng Diyos sa kanila sa kanilang paglalakbay sa disyerto. So, anong dapat gawin ni Aaron in response sa request ng Israel? Di ba siya yung itatalaga na high priest? You remember Exodus 28:29? So dapat sabihin niya sa mga tao na maling-mali yung gusto ninyo na mangyari. Hindi pwede yan. Yan ay paglabag sa unang utos ng Diyos. Pero anong ginawa niya? Sa halip na salita ng Diyos yung sundin niya at manindigan siya sa katotohanan ng salita ng Diyos, pinagbigay niya yung kagustuhan ng tao. Nagpa-pressure siya dahil yun yung popular demand. Verse 2, sabi niya sa kanila, okay, kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. So yung mga ginto na yun, naalala ninyo na yung mga ginto na yun, yung dapat na gagamitin sa tabernacle para sa construction ng tabernacle. At galing din sa Diyos yung mga alahas na meron sila. Pero binigay nila kay Aaron, ang ginawa nila doon sa mga ginto, tinunaw, sabi sa verses 3-4, tapos meron silang hulmahan na hugis sa guya, calf, isang batang o maliit na baka. At hinubog nila yun. So malamang gawa ito sa kahoy tapos coated ng gold. So bakit baka yung ginawa nila? Baka kasi, ito yung nakasanayan nila dun sa dating buhay nila sa Egypt. Ito yung mga imahen o ribulto ng mga Diyos na sinasamba nila dati. So, kailangan turuan sila na talikuran yung nakagawian nila. Mayroong isang Bible scholar or pastor na nagsabi na mas madali pang tanggalin o ilabas ang mga Israelita sa Ehipto kaysa ilabas ang Ehipto sa puso ng mga Israelita. Did you get that? Mas madali pang lumabas sila sa Ehipto kaysa yung Egyptian idolatry ay mapalabas sa puso nila. So,
first commandment pa lang ng Diyos ay bagsak na sila. Ito naman si Aaron, so pagkagawa ng gintong baka, sabi niya sa verse 4, Israel, narito ang Diyos ninyo, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Para kay Aaron, tingnan niyo meron kasi nagtatanong, ano bang sinuway talaga na utos ng mga Israelita? Yung unang utos ba o yung ikalawang utos? Kasi si Aaron, sabi niya, ito yung Diyos ninyo na naglabas sa iyo sa Ehipto. So, maybe para kay Aaron, iniisip niya na, okay, hindi tayo sasamba sa ibang Diyos. Na yung gagawin natin dito na baka na imahen ay mag-represent or magsisimbolize sa Diyos na hindi natin nakikita para makita natin at siya yung naglabas sa atin sa Ehipto. Tapos, gumawa pa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa verse 5, ipagpipista natin bukas si Yahweh. And maybe, pwede niyang i-justify na we're doing this for Yahweh. We are worshiping Yahweh. Na okay naman, maganda naman yung intention ng heart niya. And so, kinabukasan, verse 6, maaga silang bumangon, nagandog ng mga hayop, sinunog sa altar, nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan, sila ay nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. So, merong celebration. Pwedeng para sa kanila, this is a worship celebration. Kasi ganito naman yung ginagawa ng mga Egyptians. Ganito naman ginagawa ng ibang bansa. At meron namang mga offerings. Di ba yun naman yung gusto ng Diyos? Mag-offer sila ng mga burnt offerings, peace offerings. So para sa kanila, they're doing worship. Pero, kahit na sabihin mo na sinasamba mo ang tunay na Diyos, pero ginagawa mo yan sa maling paraan o sa paraan na ipinagbabawal ng Diyos, that's not worship. That's idolatry. And paglabag naman niyon sa ikalawang utos. They're violating the first commandment. They're also violating the second commandment. Ano yung second commandment? Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, baka, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Yahweh is a jealous God. Pinagbabawal ng Diyos yung ginagawa nila. Pero ginagawa nila without even yung guilt. Akala pa nila na mabuti yung ginagawa nila. So that's idolatry. Kapag hindi naman Diyos yung sinasamba nila. At kahit sabihin pa ni Aaron na yun si Yahweh, that's insulting kay God. Na parang you're worshiping God na He's so glorious, He's infinite in value, walang katulad yung kadakilaan niya, tapos ikakahon mo sa loob ng isang baka, kahit lagyan mo pa ng ginto, yan ay baka pa rin, yan ay hayop pa rin. At sasabihin mo, that's God? That's idolatry. An insult to God. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5 at 10, verses 5 to 7, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Ang lahat ng mga nangyaring yon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, ang binanggit dito ni Paul ay yung verse 6 sa text natin. Umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Anong kasalanan ng mga Israelita? Idolatry. They violated the first and second commandments. Malaki, napakalaking kasalanan laban sa Diyos ang idolatry. Hindi pwede ito basta palampasin lang ng Diyos. Hindi pwede basta sabihin lang ng Diyos na, okay, naintindihan ko kayo, bago pa lang kayo na naligtas mula sa Ehipto, I understand na yan yung nakasanayan ninyo. Hindi pwedeng palampasin ng Diyos yung nangyayari. Si Moises, wala siyang kamalay-malay dun sa nangyayari sa ibaba ng bundok. Pero alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang lahat. Nakikita ng Diyos
ang kalagayan ng puso natin. God even knows that some of us here, na sa tingin ng mga tao, we're worshiping God, pero meron tayong ibang Diyos na sinasamba sa puso natin. God knows the idols of our hearts. Kaya sabi ni Yahweh kay Moises sa verse 7, balikan mo ngayon din yung mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Or literally, nagpapakasama sila. They have corrupted themselves. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. So para sa Diyos, yung ginagawa ng mga Israelita ay hindi pagsamba sa Kanya. Hindi pagsamba sa Diyos na lumikha sa kanila, kundi pagsamba sa isang bagay na nilikha din ng Diyos. Sabi ng Diyos na yung ginagawa nila ay pagkalimot sa Diyos na nagligtas sa kanila. Nakalimutan na nila kung sino yung nagligtas sa kanila. Sinasabi ng Diyos na yung ginagawa nila ay matinding kasamaan dahil sa deep corruption na nasa puso ng taong makasalanan. Ito yung katigasan ng ulo at ng puso natin kapag tayo ay tumatalikod sa Diyos. And sabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 21 to 22, ito ay isang malaking kahangalan. This is foolishness. Ito yung pagtalikod sa Diyos ng gusto dun sa building ng tabernacle ay ilapit yung kanyang sarili sa mga tao, samantalang yung mga tao na nasa baba ng bundok ay lumalayo sa pagsamba sa Panginoon. Di ba kasi sabi ng Diyos sa kanila, verse 8, tinalikdan nila agad yung mga utos ko. Kasasabi lang nila sa chapter 24 na susundin nila lahat ng iniutos ni Yahweh. Pero ang dali-dali nilang tumalikod sa sinabi nilang gagawin nila. And we feel that. Diba kaya kinanta natin kanina yung prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to live, the God I love. And this is tragic. Isang malaking trahedya kapag tayo ay lalayo sa Diyos at ang puso natin ay lilihis sa nais ng Diyos, it will be very bad for all of us. Diba kaya sabi ng Diyos sa verse 10, pakinggan yung sinasabi niya. Sabi niya kay Moises, Moises, hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Ano sinasabi ng Diyos dito? God is expressing kung gaano kasama yung ginagawang kasalanan ng mga Israelita. Sinasabi ng Diyos na yung kasalanan nila, yung malaking kasalanan nila, ay nararapat lang tumanggap ng matinding kaparusahan galing sa Diyos. The wages of sin is death. Ang parusa sa idolatry ay kamatayan. Ito yung sinasabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 18, na yung puot ng Diyos ay naahayag sa kalangitan dahil sa kasamaan ng mga tao na tinatalikuran yung katotohanan. So ang pagtataksil sa Diyos ay nararapat lang tumanggap ng bagsik ng galit ng Diyos. Pero yung sinasabi ng Diyos kay Moises, meron ding rhetorical effect. Merong rhetorical effect. Ibig sabihin, hindi naman kailangan ng Diyos na humingi ng permission kay Moses na gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Hindi kailangan ng comment galing kay Moises para gawin ng Diyos yung gusto niyang gawin. And medyo flattering para kay Moises na okay, papatayin ko silang lahat, ikaw na lang ititira ko, tapos gagawa ko ng bagong lahi sa pamamagitan mo. Para bang lalabas na siya yung bagong Noah. Di ba? Nung nilipol ng Diyos ang lahat sa buong mundo at si Noah lang, yung family lang niya, yung natira. Or para siyang magiging bagong Abraham na pinangakuan ng Diyos na gagawing isang malaking bansa na siyang pinanggalingan nga ng Israel. Pero sinabi yun ng Diyos kay Moises, hindi dahil yun talaga yung gagawin niya. Hindi dahil yun talaga yung plano niyang gawin. Sinabi yun ng Diyos to provoke Moses to make intercession for Israel.
para mapukaw yung damdamin ni Moises para mamagitan para sa Israel. At yun nga yung nangyari. Sa verse 11 hanggang verse 13, nagmakaawa si Moises kay Yahweh. Sabi niya, Huwag ninyong lipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong mag-aalit sa kanila. Huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako niyo sa kanila na ang lahi nila ay pararaming tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Maganda ba yung prayer ni Moises? Is it a good prayer? Yes. Alam ni Moises na nararapat lang na parusahan yung mga Israelita because of their idolatry. So yung prayer niya ay nagmamakaawa sa Diyos. Umaapila siya sa Diyos na huwag parusahan yung kanyang mga kababayan. Ang sabi niya, di ba Lord, they are your people. Bakit mo wawasakin ang mga tao na kabilang sa iyo? Tapos sinabi niya, di ba dakilang kapangyarihan mo ang ginamit mo para iligtas sila? Tapos that same power ang gagamitin mo para patayin sila. Tapos, sinabi ni Moises na he's concerned, hindi sa sarili niyang reputasyon. He's concerned sa reputasyon ng Diyos. Anong sasabihin ng mga kaaway ng Israel kapag ganito yung nangyari? And umapila si Moises sa katapatan ng Diyos. Di ba, nangako ka sa mga forefathers namin, sina Abraham, sina Isaac, sina Jacob. Naging unfaithful yung mga Israelitas sa covenant mo sa kanila. They were covenant breakers. But you will not be unfaithful sa mga promises mo. And so, makita natin dito kung anong ginagawa ni Moises and anong ginagawa ng Diyos in raising up an intercessor. Na sa chapter na ito, sa mga susunod na chapters, ay makita natin kung paano ina-highlight ng Diyos yung role ni Moises as intercessor para sa Israel. Kung wala si Moises, sila sana ay ubos ng lahat. So, anong response ng Diyos? Verse 14. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Again, mahalaga na tama yung theology natin kapag binabasa natin yung verse 14. Alam natin na God is sovereign. Ibig sabihin, kung ano yung plano niyang mangyari, yon ang mangyayari. So ibig sabihin, sa pasya ng Diyos, hindi naman talaga niya pinagpasyahan na lilipulin yung mga Israelita. And we know that God is also immutable. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos na parang mga tao, oo nga, iba na lang yung gagawin ko. No. So God is sovereign, God is immutable. Ibig sabihin, yung ginawa na ito ng Diyos, ay ito talaga yung plano niyang gawin. Na yung sinabi niya na una kay Moises is to provoke yung intercession ni Moises at sa plano ng Diyos, bagamat karapat-dapat na wasakin ang buong Israel, sa plano ng Diyos ay meron siyang itinakda na mamamagitan para sa kanila so they will be saved from certain death. Psalm 106, binasa natin kanina ito, verse 23. Nilipol na sana ng Diyos ang kanyang mamamayan kung hindi na magitan si Moises na kanyang lingkod. Sa English, Moses, his chosen one. And we know, para sa atin, na yung tungkulin na ginagampanan ni Moises sa Exodus 32 ay yung tungkulin na ginampanan ng Panginoong Jesucristo. He is God's chosen one. Na siya yung higit na katuparan ng karakter ni Moises. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Bakit kailangan natin ng mediator? Bakit kailangan natin si Kristo?
Kasi bawat isa sa atin ay mga idolaters. Merong deep-seated idolatry sa puso ng bawat isa sa atin. Sabi ng reformer na si John Calvin, ang puso ng tao ay isang pabrika na patuloy na gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. That's the human heart. Ito yung puso ng mga Israelita. Ito yung kalagayan ng puso ng bawat isa sa atin. Maliban na lang kung kikilos yung Holy Spirit para ipakita sa atin kung sino lang talaga yung Diyos na dapat sambahin. At ito yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Lahat tayo nararapat lang nalipulin ng galit at puot ng Diyos dahil sa pagsamba natin sa mga hindi tunay na Diyos. Pero inialay ni Kristo yung kanyang sarili. Sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 2 verse 6, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Nasaan si Moises nung nangyayari ito? Nasa bundok. May kamalayan ba yung mga Israelita na sumasamba sa Diyos-Diyosan na all of these are happening? Wala. It's the same thing sa ginawa ni Kristo para sa atin. Nung inialay ni Kristo yung kanyang sarili sa krus para sa atin, 2,000 taon yung nakakaraan, wala pa tayo. Hindi pa tayo pinapanganak. Hindi pa nga tayo nagkakasala. Pero bago pa tayo lumabas sa eksena, before na marinig natin yung message ng gospel, before someone confronted yung idolatry sa heart natin, inako na ni Kristo yung matinding galit ng Diyos para sa atin. Yun yung sukdulang biyaya ng Diyos na inaawit natin. So kung hanggang ngayon, meron sa inyo na hindi pa rin ninyo kinikilala yung sarili ninyo na makasalanan, sumasamba ka pa rin sa Diyos-Diyosan, o pinapahalagaan mo yung ibang mga bagay, ibang mga tao ng higit sa Diyos. O maybe, tingin mo sa sarili mo, you are religious, pero God is exposing na yung pagiging relihiyoso mo, yung mga ginagawa mo para sa Kanya, ang parang sinasamba mo na paraan para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, you are still deserving of the wrath of God. Wala tayong ibang pag-asa. Maliban kung aaminin natin na tayo ay makasalanan, na nararapat lang parusahan ng Diyos. Wala tayong ibang pag-asa, maliban na lang kung tayo ay nakakabit, nakadikit, nakakapit kay Kristo, na siyang tanging pag-asa natin na umako ng tindi ng galit ng Diyos, so that we will not suffer for all eternity in hell. Maawain ng Diyos. Maawain ng Diyos. Nakaligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Pero syempre, kailangan pa rin kumpuntahin yung kasalanan natin. Kailangan pa rin na i-expose yung natitira na idolatry sa heart natin. Diba kaya sabi ng Diyos kay Moises, hindi naman sinabi ng Diyos kay Moises, sabi sa bundok siya, okay, dito na lang tayo, hayaan mo na lang sila, pinatawad ko na sila, hindi na sila mamamatay. Diba sabi ng Diyos sa verse 7, bumalik ka agad. Puntahan mo sila. At yun yung ginawa ni Moises. At ito yung pangalawang bahagi ng story natin. So bumaba si Moises, ano yung dala-dala niya? Meron siyang dalawang tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos. Na ayon sa verse 15 at verse 16 at yung last verse natin last week, 31 verse 18, na yung mga utos na yon ay Diyos mismo ang nagsulat. So dala-dala yun ni Moises. At habang dala-dala yun ni Moises, itong mga Israelita, yung unang utos, ikalawang utos, yun naman yung tahasan na sinusuway nila. Kasama ni Moises sa pagbaba sa bundok, yung kanyang assistant na si Joshua, na eventually ay papalit sa kanya. So narinig nila, habang papalapit sila, narinig nila na may nangyayaring kaguluhan, maingay yung mga tao. Tapos sabi ni Joshua, parang merong ingay ng digmaan na nangyayari. And sabi ni Moises, hindi. Hindi ito ingay ng tagumpay o ingay ng pagkatalo.
ito ay, naririnig ko ay nag-aawitan sila, nagkakasiyahan sila. So nagkakagulo yung mga tao. Pagbaba ni Moises sa bundok, nakita niya yung gintong baka na ginawa nila. Nakita niya na nagsasayawan yung mga tao sa pagsamba dun sa gintong baka. Tapos habang nakikita ni Moises, parang sinisilaban ng apoy yung puso niya dahil sa tindi ng galit sa ginagawa nila na paglapastangan kay Yahweh. Na yung hawak-hawak niya na 2 tapyas ng bato, dahil sa tindi ng galit niya, ay ibinato niya, ibinagsak niya, at ito ay nadurog. Verse 19. Bago pa madurog yung 2 tapyas ng bato na yon, dinurog na ng mga Israelita yung tipan ng Diyos sa kanila. So kinuha ni Moises yung baka na ginawa nila tapos sinunog. So malamang gawain sa kahoy, kaya nasunog, naging nadurog, naging pulbos. Ang ginawa ni Moises, nung yun ay pinong-pino na pulbos, ay binuhos niya sa mga daraanan ng tubig na ginagamit nila para inumin. Nakita ninyo kung ano yung effects sa kanila? Na yung water system nila ay merong dinurog na sinasamba nilang Diyos-Diyosan para malasahan nila kung gaano kapait ang ginagawa nilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala ni isa mang tao ang masisiyahan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maybe for a while. Akala natin, we are satisfied when you're watching pornography. O kapag kasama mo yung karelasyon mo na hindi mo naman dapat karelasyon, na parang sinasamba mo na Diyos-Diyosan, maybe akala mo na-enjoy mo, pero gusto ng Diyos matikman natin kung gaano kapait yung idolatry. So tapos, kinumpunta naman ni Moises yung kanyang kuya na si Aaron. Sabi niya sa verse 21, ano bang ginawa nila sa'yo? At pumayag kang gawin yung malaking kasalanan ito. Si Aaron yung leader. Malaki yung pananagutan niya sa Diyos. Hindi niya pwedeng basta, kasalanan nila yan. So yung isang leader ay dapat na matatag na pinangahawakan ang salita ng Diyos. At hindi basta-basta matatangay kung ano yung gusto ng marami. Our calling as Christian leaders, as church leaders, ay hindi gawin kung ano yung popular sa mga tao, kundi kung ano yung faithful sa salita ng Diyos. So, kinonfront ni Moises si Aaron. Anong dapat gawin ni Aaron? Dapat sana ay aminin niya yung kasalanan niya. Pagsisihan niya yung kasalanan niya. Pero si Aaron ay isang blame shifter. Isinisi niya yung kasalanan sa iba. Parang tayo din na ginagawa natin kapag tayo ay kinukumpunta sa kasalanan. Diba? It's common. Kapag mayroon akong kakausapin na mag-asawa na kailangan ng counseling, sasabihin ng lalaki, kasalanan ng babae. Sabihin ng babae, kasalanan ng lalaki. So ibig sabihin, pareho silang may kasalanan. Eh sabi ni Aaron, huwag ka na magalit. Verse 22. Huwag ka na magalit, kapatid ko. Or sa English, my Lord. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Para namang siya ay hindi. Ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamang ito. Para namang may ginawa siya para awatin sila. Sinabi nila sa akin, so kasalanan nila. Naigawa ko sila ng mga Diyos na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi na raw nila alam kung ano na nangyari sa iyo. Eh, ikaw naman kasi, ang tagal-tagal mo. Kung napaaga ka ng dating, sana hindi nangyari yung kaguluhan na ito. Si Moises pa may kasalanan. Verse 24, kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Tapos binigay nila sa akin yung mga alahas, tinunaw ko yung apoy at lumabas yung guyang iyon. Wow! Magic! Parang wala kang ginawa. Diba? Parang gusto sabihin ni Moises, sinong niloloko mo? So, kapag kinumpunta tayo sa kalagayan at sa kasalanan natin, ibig sabihin, binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na aminin ang kasalanan natin at humingi ng tawad sa Kanya. Hindi yung isisipan natin sa iba. Eh, siya naman kasi may kasalanan eh. Kung hindi naman niya ginawa yun, hindi ko naman ito gagawin. O idadahilan pa natin na, tao lang eh. Mahina talaga, nahuhulog sa tukso. O kaya, maintindihan naman siguro ni Lord yung kalagayan namin, di ba? Ang hirap-hirap ng buhay, so
Ganon, kaya nagawa namin yun. How should we respond when we are confronted? Sabihin natin, Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Hindi ikaw ang minahal ko ng buong puso ko. Mas minahal ko yung ibang tao. Mas sinunod ko yung ibang tao. Mas pinahalagahan ko yung sarili ko kaysa sa iyo. Bakit tayo mag-hesitate na aminin yung kasalanan natin? Alam naman natin na meron tayong Diyos na nagpapatawad. Kaya nga niya ibinigay si Kristo para umako ng parusa sa kasalanan natin. So, we can come and ask the Lord for forgiveness. Pero, kapag alam natin, ine-expose na ni Lord yung kasalanan natin. Sinasaway na tayo ng mga kasama natin sa church. Sinasaway na tayo ng mga elders ng church. Tapos, in denial pa rin tayo. Magmamatigas pa rin tayo. Yayakapin pa rin natin yung Diyos natin. We will suffer yung consequences of our idolatry. Ito yung nangyari sa mga Israelita. Si Aaron, wala naman siyang ginagawa para awatin yung mga tao eh. Pero si Moises, hindi pwede na wala siyang gagawin. Hindi pwede na tahimik lang siya kapag nakikita niya na nilalapastangan yung pangalan ng Diyos. Yung zeal for the glory of Yahweh, ang nagbunsod kay Moises sa sumunod niyang ginawa. Kasi, di ba sabi sa verse 25, nagiging katawa-tawa na sila sa paningin ng mga kaaway na nasa paligid nila. Nababalitaan na kung ano nangyayari. Hindi hahayahan ni Moises na magpatuloy yung paglapastangan sa Diyos. Kaya sa verse 26, tumayo siya sa pintuan ng kampo, tapos sumigaw siya ng malakas. Sabi niya, lumapit sa akin yung mga nasa panig ni Yahweh. This is a moment of decision. This is a moment of action para ipahayag nila yung pagsisisi nila sa kasalanan na nagawa nila. Para ipahayag nila yung devotion nila sa Diyos na wala na silang ibang sasampalatayanan maliban sa Diyos. So sino yung unang lumapit sa kanila? Mga Levites, mga Levita. And sabi ni Moises sa kanila, verse 27, ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo, at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan, o sino man. This is not indiscriminate killing. Na para bang kukuha sila ng espada, tapos papatayin lahat ng makita nila. Of course, God is merciful. Kapag merong hihingi ng tawad sa Diyos, aamin sa kasalanan nila, they will be spared dun sa parusa ng Diyos na kamatayan. Pero, kahit na, it's still difficult for the Levites. Isipin, paano kung asawa mo yung kailangan patayin? Paano kung kapatid mo? Paano kung best friend mo? Pero instead of being hindered by their emotions or feelings, sinunod nila kung anong sinasabi ni Yahweh. Ilan yung namatay during that time? Sabi sa verse 28, 3,000 ang napatay nila. Marami? Marami ba? Yes. Makita kang 3,000 patay isang araw lang. That's a lot. Sasabihin ng iba, kita ninyo ang lupit ng Diyos ng Old Testament? Ang lupit ng Diyos ng Israel? 3,000 yung namatay. Pero dapat lang silang mamatay. Dahil nagmamatigas sila sa pagsamba sa Diyos, Diyos na ginagawa nila. Matindi yung pagpaparusa ng Diyos, pero higit na malaki yung awa ng Diyos. Bakit? Dapat nga silang lahat yung namatay. Na halos 2 milyong mga Israelita. Ang damay-damay sa kasalanan nila. Kahit hindi lahat ay guilty of idolatry. Because they are one nation. May hatol ang Diyos sa kasalanan, pero higit na mayaman ang awa ng Diyos. At ito yung inclination ng puso ng Diyos
para sa atin na mga makasalanan. Hindi pagpatay bilang hatol sa mga lalabag sa covenant ang magiging pangunahing trabaho ng mga Levites. Ano sabi dito ni Moises sa kanila? Verse 29, ngayon inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. So, at this point, binigyan ng Diyos ng pambihirang tungkulin yung mga Levites. They were ordained na sila yung magsaserve sa tabernacle, yung mga priests manggagaling sa kanila dahil dun sa ginawa nila as a reward for their obedience sa Panginoon. Na sila yung instrumento ng Diyos para mag-aalay ng mga hayop na papatayin para hindi mamatay yung mga Israelita. So yun yung trabaho nila, hindi para pumatay, kundi para mabuhay yung mga Israelita. Do you remember, merong isang pangyayari na halos kahawig nito sa Numbers 25. Nung nandun na sila sa plains of Moab, itong mga Israelita, hindi sila natuto sa kasalanan ng mga magulang nila. Second generation. Sumamba na naman sila sa Diyos-Diyosan, si Baal, at nag-commit sila ng sexual immorality doon sa pagsamba nila. And at that point, nagpadala ang Diyos ng salot, 23,000 yung namatay sa kanila. 23,000. Mas marami ng 20,000 kaysa dito sa unang nangyari. Marami, pero mayaman pa rin yung ahawa ng Diyos. Dahil napakarami pa rin yung natira sa kanila. At that point, ang hini-highlight doon ay yung role ni Phinehas. Again, isang Levite, galing sa lahi ni Aaron, na siyang sumunod sa utos ng Diyos na patayin, yung mga dapat patayin. Tapos sinabi sa Numbers 25 verse 13, bilang reward, sabi ng Diyos kay Phinehas, mananatili ang walang katapusang pagkapari sa kanya at sa kanyang angkan sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagtubos sa kasalanan ng sambayan ng Israel. So ang plano ng Diyos ay magpadala ang Diyos ng tutubos sa kanilang mga kasalanan. Ang plano ng Diyos ay hindi patayin ang lahat ng mga Israelita. Ang plano ng Diyos, sila ay mabuhay sa pamamagitan ng atonement or pantubos sa kasalanan na itinakda ng Diyos. Ito yung makita natin dun sa sumunod na ginawa ni Moises. Verse 30 hanggang verse 32. Sabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh, baka sakaling mahingi ko kayo ng tawad. Sa English, perhaps I can make atonement for your sin. Tama naman yung sinasabi ni Moises. Malaki yung kasalanan nila. Narapat silang parusahan ng Diyos. Pero alam ni Moises yung nangyari nung nasa bundok siya. Di ba sinabi ng Diyos na hindi na niya itutuloy yung plano niya na, yung sinabi niya na lilipulin ang lahat ng mga Israelita? Alam na ni Moises yun. Pero alam din ni Moises na hindi pwedeng basta-basta lang isang tabi ng Diyos ang kasalanan. Alam ni Moises, doon sa mga instructions na natanggap niya sa pagpapagawa ng tabernacle, kailangan merong atonement. Kailangan merong ipangbayad sa kasalanan. So anong ginawa ni Moises? Umakyat siya ulit sa bundok para kausapin si Yahweh. Ang sabi niya kay Yahweh, verse 31, verse 32, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Pinapakiusap ko po na patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Wow! Gusto natin, ganito yung leaders natin, na handang ibigay yung kanyang sarili para sa atin. Pambihira. Yung parang, yan ang leader namin. Grabe yung sacrifice. Yung, hindi lang yung zeal for the glory of God. Yung compassion para sa mga tao na mapapahamak kung sila ay hindi mapapatawad ng Diyos. Okay ba si Moises? Yes. What's the problem?
Sa sinabi niya kay Yahweh. Ito yung problem. Ang sabi niya, patawarin niyo sila, huwag niyo silang patayin, i-offer ko yung sarili ko as a sacrifice. Sounds heroic, pero hindi yan ang tinakda ng Diyos na sacrifice. Wala bang kasalanan sa puso si Moises? Yung heart ba niya is free from idolatry? O sabihin na natin wala siyang kasalanan. Malinis na malinis si Moises. Pero kung iaalay niya yung sarili niya, isang tao lang siya. Isang tao lang siya. Paano sasapat na pambayad sa kasalanan ng milyong-milyong Israelita? So anong response ng Diyos sa proposal ni Moises? No deal. Sabi niya sa verse 33, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit dating ang araw na paparusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Anong sinasabi ng Diyos dito? Yun nangyayari sa Exodus 32, this is just a preview of God's judgment. Dating ang araw na itong mga makasalanan ay tatanggap ng parusa na galing sa Diyos. Ang sinasabi ng Diyos dito kay Moises, Moises, gawin mo kung anong pinapagawa ko sa iyo. To make atonement for their sin is not your role. Yes, mediator siya, intercessor siya, pero hindi siya atoning sacrifice. At sinasabi ng Diyos, gagawin ko kung anong dapat kong gawin. Gawin mo anong kailangan mong gawin, gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin. So ano yung nangyari sa last part ng story natin? Nagpadala ang Diyos ng sakit o salot sa kanila. Hindi natin alam kung merong namatay doon sa sakit na yon. Or iyon ay sakit na eventually ay gumaling sila. Pero nagpapakita na hindi pa rin pinapalampas ng Diyos yung kasalanan nila. Dahil sila ay nagkasala, they are suffering the consequences ng kanilang kasalanan. Sa plano ng Diyos, darating ang parusa sa mga makasalanan. Sa mga nagmamatigas sa kasalanan nila. God's judgment day is waiting. And it will be terrible for you on that day. Kaya kailangan natin ng mediator. Kailangan natin ng atoning sacrifice. Hindi si Moises yun. Sabi ng Diyos, hindi ikaw yun. Hindi rin si Aaron. Siya pa nga yung kapural o yung worship leader sa idolatry nila. Yung parusa ng Diyos sa mga makasalanan ay aakuin ni Kristo sa krus bilang ating atoning sacrifice. No other is qualified to make atonement for us. Si Kristo lang sa lahat ng tao na nabuhay sa mundo ang hindi lumabag sa una, ikalawa, at lahat ng utos ng Diyos. Wala siyang sinamba na Diyos-Diyosan. Naalala niyo yung temptation ni Satan sa kanya? Ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan sa mundong ito. If you'll just fall down and worship me. Ang sabi ni Jesus, sinasabi ng kasulatan na wala kang ibang dapat sambahin o paglingkuran maliban sa Diyos, sa Panginoon. He alone is faithful to God. He is our true covenant keeper. Siya yung nag-iisang tagapamagitan na kailangan natin. Isang tunay na tao na kailangan natin, pero hindi lang basta isang tao. Siya ay higit pa sa isang tao dahil siya yung tunay na Diyos. That's why yung atoning sacrifice niya ay merong sufficient value, merong infinite value, walang hanggan yung kahalagahan na tutubos sa lahat ng kasalanan ng lahat na magtitiwala kay Kristo. There is enough mercy for all of us. So ang Diyos ng Exodus 32 ay ang Diyos nating mga Kristiyano. At ang Diyos na ito na si Yahweh, He is committed, He is zealous
for His own glory. Ibig sabihin, hindi hahayaan ng Diyos na magpatuloy yung idolatry sa heart natin. God will do everything. Katulad na nangyari sa Exodus 32, to expose yung idolatry sa heart natin. And God is doing that right now. Habang pinapangaral yung kanyang salita, the Holy Spirit is at work sa heart ng mga tunay na Kristiyano. And God is exposing yung idolatry sa heart natin. Pinapakita ng Diyos, and this is my prayer, Lord, exposing yung idolatry sa heart namin. Na pinapakita ng Diyos sino yung tao o ano yung bagay na mas pinapahalagahan, mas minamahal pa natin ng higit kaysa sa Diyos. Ine-expose ng Diyos kung paano pinapahalagahan natin yung bahay na meron tayo, yung sasakyan na meron tayo, yung kayamanan na meron tayo, yung trabaho na meron tayo, as na parang inaakala natin na source of our security. Ina-expose ng Diyos kung gaano kataas yung pagtingin natin sa sarili natin. As if nandun yung identity or yung worth na kailangan natin. God is exposing that. At kung magmamatigas pa rin tayo, gagamitin ng Diyos yung mga pangyayari sa buhay natin. Kapag iniwanan kayo ng mahal ninyo sa buhay, kapag nawala yung pinakamamahal ninyo, o kapag hindi natupad yung pangarap ninyo, kapag hindi ninyo nakuha yung kayamanan na inaasam ninyo, o kapag nawalan kayo ng trabaho, o nagkaroon kayo ng sakit, o kung ano-anong masasama ang sinasabi sa inyo na ibang tao, God will expose our idolatry. And God will use yung church, yung mga kasama natin sa church, para paalalahanan tayo, para tanungin tayo, sinong sinasamba mo ngayon? Sinong minamahal mo ngayon na higit sa Diyos? At yung ibang members natin na-offend. Bakit mo papakilaman yung buhay ko? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? But it's good. Kapag na-expose yung idolatry sa heart natin. And huwag tayong mag-hesitate na pakialaman yung buhay ng mga members natin. Di bali na ma-offend sila. Di bali nang masaktan sila kapag kinonfront natin yung idolatry sa heart nila. Kaysa naman mapahamak yung kaluluwa nila sa impyerno. Dahil ayaw nilang bitawan yung kinakapitan nila na sinasabi ng Diyos, bitawan mo. Ikapapahamak mo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So when God exposes our idolatry through His Word, sa mga nangyayari sa buhay natin, through our church, anong gagawin natin? Aminin natin, Lord, I am a sinner. I deserve your judgment. Si Kristo yung pangahawakan ko bilang Panginoon at tagapagligtas. At gagawin natin ang lahat ng magagawa natin para yung mga nananatiling mga gintong baka sa puso natin ay matanggal natin, durugin natin, pulbusin natin, at maipakita natin, it's not just enough to destroy our idols. Dapat makita natin na yung mga gintong baka na sinasamba natin, when you put that side by side with Christ, kahit yan ay ginto, kahit yan ay binabalutan natin ng mga palamuti, yan ay isa pa ring baka, mukhang baka. Yan ay isang hayop na walang halaga kung ikukumpara kay Kristo. And when we see Christ, our only Lord and Savior, masabi ng puso natin, Christ is better. Christ is infinitely better. Let's pray. Our Father, your word is true. Totoo lahat ng sinasabi mo. Totoo lahat ng sinasabi mo sa kalagayan ng puso namin. It's painful for us to hear. Ayaw namin pakinggan yung mga ganito. But this is what we need. Thank you, Father, for speaking truth to our hearts. Open our eyes to see
kung gaano kalaking kahangalan, kung gaano kalaking kapahamakan yung nag-iintay sa amin. If we will continue clinging to our idols. Sa mga na ito na hanggang ngayon ay natatakot pa rin bumitaw sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Praying, Father, that you will help them overcome their fears and remind them na ang lahat ng kaparusahan, ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng kapahamakan, ang kamatayan na nararapat para sa amin, ay inako na ni Kristo. Continue working in our hearts. Continue exposing yung mga natitirang mga idols sa heart namin. And continue revealing the beauty of your Son, Jesus, for us. So our hearts can truly say and sing and proclaim to others that Christ is better. Christ is infinitely better. This is our prayer. In Jesus' name, amen.